Ugali ng mga DDS talaga. Yan. Ito pong Duterte Youth na mukhang hindi na maipoproklama ng COMELEC dahil sa mga nakabinbin na disqualification case at iba pa. Wala naman palang silbi etong Duterte Youth na ito. Ano ho? Totoo yung sinasabi nila na andyan yung mga yan para i-red tag, para batikusin yung mga taong totoong nagtatrabaho. Yung mga representante halimbawa, representative na gumagawa ng batas katulad po ng Kabataan Party List. Ang huling pahayag na itong si Cardema, yun nga, ibubulgar daw niya ang mga katiwalian, marami daw siyang nalalaman sa kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC. At lahat ng yan daw ay kanyang ibubulgar kung hindi sila maiproklama. Ito yung buong sinabi niya. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC. O, di ba? Siya pa talaga yung nagbanta. At sa nagkukontrol sa COMELEC, kapag kami hindi nyo pinaupo at hinayaan lamang maging magsalita sa advokasya namin sa bansa. Sasabihin daw nila sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC, kung paano nagkakapera ng milyon-milyon daw ang mga decisions, accreditations, and projects at funds. Yun yung banta, ibubulgar daw. Marami daw silang alam. Baka naman ang gusto niyong ibulgar ay yung mga nasa paligid mismo ni Digong lang. So mukhang ito ay hindi kakagatin ng COMELEC. Mukhang ito ay babaliwalain ng COMELEC. At kung ano yung proseso na dapat sundin ng COMELEC, katulad nga ng mga nakabinbing kaso na itong Duterte Youth, doon nila babasihan kung pwede na bang iproklama nga etong party list na ito na itinuturing naman na inutil. Self-serving, kung may alam pala sila tungkol sa korupsyon, bakit di nila isiniwalat dati pa? Totoo naman. Dahil kung matagal nyo nang alam yung mga kalokohan na sinasabi nyo, kung talagang kayo ay para sa bayan, noon pa man, ibinulgar nyo na yan. Pero kasi ang nangyayari para sa inyo lang eh. Tama. Pansariling interes, self-serving ang motibo ng mga katulad na itong grupo na ito ng Duterte Youth. Good luck.